Nakita mo na rin ba ang bagay na ito? Isang animoy munting bundok na yari sa lupa o sa putik at kadalas ay mayroong mga langgam na naglalabas-masok rito. Ito nga ang bahay ng langgam o ang tinatawag na punso. Madalas nga itong iniilagan ng karamihan sapagkat ito raw ay kadalasang pinaninirahan ng mga maligno, partikular na ang mga duwende. Subalit batid mo ba na maging ang bagay na ito pala ay napakaraming dalang halaga at maaaring gamiting panlunas sa mga sakit sa katawan na inyong iniinda? Hello, what's up? Your best here. Opo, ang bahay ng langgam ang ating pag-uusapan at kung papaano nga bang ito ay magagamit mo bilang panlunas sa mga sakit at kati-kati sa katawan. Kaya naman kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang punso, Valmica amrotica o bahay ng mga langgam ay isang uri din pala ng gamot na maging noong unang panahon ay ginagamit na rin. Ang mga langgam, anay at ang mga kauri nito ay madalas ngang makikitang gumagawa ng bahay para sa kanilang mga koloni. Madalas nga itong napupuna bilang tambak ng mga putik o lupa na kadalas ay makikita sa parang, sa damuhan, sa puno o sa ilalim ng siwang ng mga bato at maging sa ating mga tahanan. Ang lupa ngang ito ay di naman natin pinapansin at binibigyang importansya sapagkat akala natin ay wala nga itong iba pang halaga. Subalit halika at isa-isahin natin ang mga benepisyo at gamit ng bagay na ito na maaari mo ring mapakinabangan. Una, ang bahay ng langgam tulad ng punso o pusngo ay mainam palang ginagawang clay sa paglililok ng mga paso, vase at iba pang display na yari sa putik. Madalas din itong gamiting pampakinis sa mga tungko o lutuang ginagamitan ng kahoy kung kayo naman ay naninirahan sa probinsya. Ang putik rin buhat sa bahay ng langgam ay maaaring kunin at gamiting pangtanggal ng mga marka o acne sa balat. Dahil ito nga ay mayaman sa protina, phenols, flavonoids, tannins at saponins at ilan pang mga organikong compounds. Ayon nga sa ilang pag-aaral, ang lupa buhat sa bahay ng langgam ay mainam sa pagpapagaling ng mga acne at acne vulgaris. Samantalang sa naturopathy naman, ang pagpapahid ng paste buhat sa bahay ng langgam na hinaluan ng mustard seed powder ay mahusay rin sa pagpapagaling ng pananakit ng tuhod at mga muscle pains. Kung kayo naman ay nakagat ng mga insekto, gumawa lamang ng paste buhat sa bahay ng langgam at haluan ito ng katas ng false daisy. Pagkatapos ay ipahid na nga sa iritableng balat na nakagat ng insekto upang ito ay mabilis na gumaling. Kung sakali namang masakit ang inyong pigi o bewang dulot ng stiffness, spasm o hindi maigalaw na balakang, mainam rin ang paglalagay ng paste nito o paste ng bahay ng langgam na hinaluan ng dahon ng neem at honey upang mabilisang mawala ang pananakit nito. Bagaman ito ay napatunayang epektibo na, ang pagkonsulta pa rin sa inyong doktor ay isaalang-alang upang makasiguro kayo na hindi lamang simpleng kondisyon ang inyong nararamdaman. Isang kalunasan na hindi mo kailangang pagkagastusan, makikita lamang kung saan-saan at wala rin namang side effects. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng bahay ng langgam? Nakatikim ka na ba ng natural at purong pulot-pukyutan o honey? Sapagkat ito ay mayaman nga sa mga sustansyang kailangan ng ating katawan
Una na nga bilang panlaban sa infeksyon at para sa masiglang puso. Subalit batid mo ba na hindi lamang ang honey o ang pulot nito mismo ang masustansya, bagkus pati na rin ang pinagkukunan nito o ang tinatawag na honeycomb o bahay ng bubuyog o bahay ng honeybees. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika at alamin ang mga benepisyong dala ng pagkain mo at pagkonsumo ng bahay ng pukyutan. At kung bakit nga ba ito ay kailangan mo ring matikman. Honeycomb, dugos, beehive o bahay ng pukyutan kung tawagin. Ito nga ay pinagkukunan ng matamis at masarap na honey. Subalit madalas ay kinakailangan mo munang suungin ang napakaraming bubuyog o mga pukyutan bago mo nga makuha ang masarap at matamis nitong honey. Kung kaya naman, madalas nga ay mas pinipili na lamang nating bumili sa mga ibinebenta sa tindahan. Subalit, hindi ka nga nakasisiguro kung ito ay puro at walang halong tubig o kaya naman ay asukal. Sapagkat ang purong pulot pukyutan o honey ay full pack sa mga masustansyang nutrients at gayon din naman ang bahay nito o ang honeycomb. Batid mo ba na ang mga bahay ng bees ay masarap nguyain, na chewy, gaya ng gum? Ito ay nagtataglay ng long chain fatty acids na maganda sa ating mga puso at nagpapababa rin ng cholesterol level. Ito rin ay mayroong natural na mga alcohol content na mainam sa kalusugan. Kaya nga mapapansin mong medyo malalasing ka nga kung maparami ang konsumo mo nito. Maaari mo rin itong gawing alternatibong sugar para naman sa mayroong mga diabetes. At dahil ang honeycomb ay mula nga sa mga wax na napuproduce ng mga bees at inihahalo nila sa honey at mga pollen buhat sa mga bulaklak, kaya naman ito ay isang natural at organikong pagkain na nag-uumapaw sa sustansya. Mayaman din ito sa mga carbohydrates at antioxidants na kailangan ng ating katawan. 3 hanggang 4 na ulit ngang mas masustansya ang natural na pulot, buhat mismo sa bahay nito, kesa sa mga nabibili na nakaproseso na. Mainam rin para sa mga batang inuubo ang pagkain ng bahay ng pukyutan. Subalit tandaan na makasasama naman ito sa mga baby o mga sanggol sapagkat maaaring magdulot ito ng karamdamang tinatawag na botulism. Mainam rin sa ating atay ang pagkain ng bahay ng pukyutan sapagkat ang mga beeswax alcohols na tinataglay nito ay magpapaganda sa kondisyon ng ating atay. Maaari mo ngang gawing palaman sa tinapay o flavor sa mga dessert ang honeycomb mismo. Pwede mo ring ihalo sa salad o sa mga hiniwang prutas. Tandaan na the more na mas darker ang kulay ng honeycomb, ito ay mas mayaman sa antioxidant. Maaari mo rin itong iimbak hanggang 1 taon sa room temperature o kahit frozen man. Subalit tandaan na dahil ito ay matamis at kahit pa ito ay natural sweetener, marapat na kumonsumo lamang ng sapat at hindi sobra-sobra sapagkat maaring ito ay makasama rin. Hindi ba't marami palang pakinabang ang bahay ng mga bees o pukyutan? Ikaw, mayroon ka bang idea kung papaanong malalaman kung sariwa ang honey at walang halong asukal o syrup? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.